Hello po mga kabanding, kaprobinsyana. Welcome po sa ating YouTube channel. Magpalang araw po sa ating lahat. For today's video po, ang ibabahagi ko po sa inyo ay ang pag-anak po ng ating inahin. Ayan po, due date po ngayon ng ating inahin at wala pong magpapaanak sa kanya dahil po ang ating pong tagapagpaanak na ating kapitbahay ay nasa hospital po. So, ako po ang in charge ngayon sa pagpapaanak po sa ating inahin. Due date po kasi ngayon ng ating inahin na baboy. Sana naman po ay manganak po ng araw kasi ang hirap po sa gabi. Andito po kami sa gitna ng bukid. Kaya po, mas mainam po na kung siya po ay aanak ay ngayon pong medyo maliwanag pa po. Alam niyo po, maganda po yung naging advice po ng aming taga-subaybay sa aming mga ina-upload na videos, ay lagi po siya nakasubaybay. At ang isa po doon sa kanya pong isinuggest sa amin ay ang magkaroon daw po kami ng inahin. Para daw po hindi na kami bibili ng mga biik naming aalagaan. At tama po siya, mas malaki nga po ang kita kapag po may sarili po tayong inahin. Kasi nga po ay hindi na po tayo bibili ng mga biik. At isa pa po, sigurado po tayo, dahil tayo po ang nagpaanak ng mga biik na iyan, alam po natin ang kalidad ng mga baboy. Alam po natin na malusog po sila, hindi katulad po nung bibilhin pa po natin. Ano po, kung bibili po tayo sa ibang nag-aalaga ng baboy, hindi po tayo sigurado kung malulusog po talaga yung mabibili nating mga biik. Kaya po, mas mainam nga po talaga na meron po tayong inahin, sarili nating mga biik ang ating aalagaan at palalakihin. Ayan po. Maraming salamat po sa nag-suggest nyon para sa amin. Na mas malaki nga po ang kikitain kapag po sarili mo yung mga biik mo. Kasi hindi ka nabibili eh. Matipid po sa kain ang inahin, hindi kagaya ng partner, talagang malaki o madami silang dapat kainin. Pero ang isang inahin po, konti lang po ang nakakain. Hindi kagaya ng partner na talaga pag ang inaalagaan mo, ang baho. Talagang mabaho ang dumi ng mga partner. Pero pagka po inahin, hindi po siya masyadong mabaho. Kaya po, maganda po sa mga baguhan pa lang po na nag-aalaga ng baboy, mas mainam po na makapag-alaga po kayo ng inahin na baboy para po may sarili na din po kayong mga biik. Yan din po ay advice sa amin, kaya po ini-advise ko din po sa inyo ng mga baguhan pa lamang na nag-aalaga ng mga baboy. Ayan po, 2 weeks ago po, nakapagbenta po kami ng mga biik. At ang halaga po ng biik ay 6,500 pesos. Ang amin pong ibinenta ng mga baboy ay 8 heads. So, nagkaroon po kami ng napagbentahan na 52,000 pesos. Naka-jackpot din po. Maganda po ang presyo ngayon ng ating mga biik. So, kung madami po tayong inahin, mas malaki po ang kikitain natin kung sa 10 pong baboy at nanganak po yun ng tig 10 heads. Tapos, ganun ang presyo. Ay di baga po, napakalaking halaga na po. May jackpot din po talaga sa pag-aalaga ng baboy. Kung mapa-jackpot po tayo sa mataas na presyo, mas malaki po ang kikitain natin sa pag-aalaga ng baboy. Meron din naman pong panahon na mababa din po ang presyo. Pero tuloy-tuloy lang po sa pag-aalaga. Huwag po tayong susuko. Tuloy-tuloy lang po sa pag-aalaga kahit mababa ang presyo, mataas ang presyo. Ang mahalaga, meron tayong kinikita pandagdag sa ating pangkabuhayan. Ang pag-aalaga po ng baboy ay sa mga baguhan po na gusto pong pumasok sa ganitong pangkabuhayan, ang pag-aalaga ng baboy, dapat po ay hindi kayo maselan. Kasi po, ang pag-aalaga po ng baboy ay kailangan po ay matyaga,
dapat po ay hindi kayo maselan kasi po ay mabaho po ang pag-aalaga po ng baboy. Pag dumumi po ang baboy, mabaho po yan. Pag nanganak ang baboy, medyo madulas siya, hahawakan yan. Dumi po ng baboy, yung amoy, hawa po sa ating mga damit. Kapag po tayo ay pumunta po dito sa pig pen, pag uwi ko sa amin, talaga pong paligo at palit ng damit. Kasi po ay mabaho po ang amoy po ng dumi ng baboy. At kailangan po ang ating pong mga baboy ay malayo po sa residential area. Ang ating itatayong pig pen dapat po ay malayo po sa residential area kasi po ay ipipetisyon po tayo ng ating mga kapitbahay. Talaga pong umaamoy. Sumisingaw yung amoy nila kahit po laging linisin ang linisin. Kaya nga po dapat po ay meron silang sariling Poso Negro. Ito po, meron po silang Poso Negro po dun sa likod. Dun po lahat umaagos ang pinaglinisan po dito sa ating pig pen. Ang kanilang dumi, ang kanilang ihi. Ayan po, doon po pumupunta para po hindi po masangsang at hindi nakakahiya kasi may mga 2 bahay, 3 bahay din po dyan katabi namin. Pero hindi naman po sila nagre-reklamo dahil hindi naman po masangsang ang amoy ng aming pig pen. 3 times a day po kami nandito, nagpapakain, naglilinis. Alaga po namin sa linis ang aming pig pen. 3 times po kami nagpapakain ng aming mga baboy. Ayan po. At habang naantay po natin ang pag-anak ng ating inahin, sana po ay mga anak na po bago po gumabi. Ano po? Tayo po ay mag-iinahin at meron po tayong lumalaga na alagang baboy. Dapat po meron po siyang anti-parvo para po maging healthy po ang mga biik. Hindi po maaagas at hindi po mamamatay. Ayan po ang isa po sa magandang paalala po para sa atin na importante po na magkaroon ng anti-parvo ang ating dumalagang baboy bago po natin pakastaan o isumpit. Ayan po, magandang paalala po yan dahil paalala din po sa amin iyan ng mga sanay na po sa pag-aalaga ng baboy. Ayan, due date po ng ating inahing baboy today. Hanapin mga anak po siya ng maaga kasi ang hirap po paggabi. Nandito po tayo sa gitna ng bukid. Kaya sana po ay mga anak na siya ng maaga. Ngayon, iba po ang araw eh. Kita mo ang kapaligiran at ang pagpapaanak. Hindi mahirap pagka araw. Lalabas na ng normal ang mga babies. Tiyan. Sana normal kayo lahat at malulusog, malalaki, buhay lahat, madami. Naglinis na, paligo na ang lahat. Paligo na ang lahat ng mga alaga. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless mga kabanding.